Ilang surface drop sa bansa, lalo na sa bahagi ng Luzon at west portions ng Visayas at Palawan ay magpapatuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Nalalabi ng bansa, magiging katamtaman po, dulot ng humid at easterlies, bagamat manipis ito, magdudulot ng ilang maalinsangan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao at ilang portions ng Eastern Visayas at extreme Northern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 3, 2024. Ang oras nating Boss Prime Umaga ay alas 10:49 na ng umaga. Well, base sa ating thunderstorm watch mula sa data feed ni Pag-asa, makikita po as of 10 a.m. Kanina ay nakataas sa thunderstorms, mostly dyan sa may bandang Cagayan Valley, Ilocos Norte, and the rest ay sa bahagi ng Visayas, eastern and west portions ng Visayas. Base na rin dito at according dito ay within 12 hours. So since within 12 hours, sobrang lawak ng forecast na ibinibigay ni Pag-asa, talagang mataas ang tsansa. O within the 12 hours talaga may papasok yung forecast dyan sa kanilang mga binigay na area. Ewan na lang natin kung mag-sumablay pa yan sa loob ng 12 hours na isa dyan ay walang papasok na magkakaroon ng localized thunderstorms. Well, hindi naman imposible dahil kasalukuyan may lightning strikes tayo. 71 lightning strikes po ang nadedetect na ating lightning detection system, especially sa may extreme Northern Luzon, bandang Ilocos. Pero baybayin ito at sa may east portions naman ng Bicol region ay baybayin din. So expected natin yan lalo na sa hapon. Pero hindi gaya kahapon, medyo katamtaman ang magiging lagay ng madalas ng ating panahon. Ngayong araw sa iba't ibang panig ng bansa, magiging mas maulan lamang madalas dito sa may kanluran dahil nga po sa surface trough ng Intertropical Convergence Zone, dito sa may bandang Palawan at west portions ng Mindanao area. Bahagya lamang dito sa bahagi ng Northeastern Luzon na may mga ilang kaulapan. Sa ating current conditions sa broadcasting, gloomy po tayo, klaro at few clouds ang umiira din sa amin sa Caloocan. At kung sisilipin sa live CCTV snapshots, medyo katamtaman ang lagay ng panahon, medyo maaraw muna. Pero maya-maya, asahan din sa hapon, magiging gloomy rin dahil nga po sa mas saturated ang water vapor, lalo na mamayang hapon. Sa lowest temperature na dala na aking weather station kaninang madaling araw, 12 o hating gabi, 12 o'clock, eksakto ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. So medyo malamig-lamig, chill ang temperatura kagabi dito sa amin sa Caloocan. At kahapon, nakapagtala kami ng 33.9 degrees Celsius na mataas na air temperature. Kahapon ito ng umaga at 10:14 a.m. So medyo mataas pa rin ang aming heat index na nasa 48 degrees Celsius, ang aming init pandama kahapon. Pero kung pagbabasa naman natin ang PX extremes in past 24 hours, nanguna pa rin sa may Dagupan na may 36.5 degrees Celsius na grabe ang kanilang air temperature sa kanila. So ngayong araw, asahan pa rin yan ngayon, lalo na ngayong umaga at kahit tanghali. At sa Baguio City naman ay stationary almost 17.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At sa inyo naman ang Coron, Palawan na nakapagtala ng 69 millimeters na total rainfall. Samantala sa amin, sa Caloocan kahapon, nakapagtala kami ng at least malakas-lakas na busa ulan na umabot ng 23.1 millimeters na total rainfall. At dahil dyan ay inasahan natin kahapon may mga lugar na binaha gaya na lamang ng Valenzuela. So sa loob ng 7 days ay nakapagtala pa lang kami ng total of 10.5 millimeters na total rainfall. So by the month of June, July ay nasa 24 millimeters pa lamang ang total rainfall namin sa Caloocan. Ang ating outside relative humidity, medyo pag-drier tayo at 64%. Bumababa ito ng 7% since last hour. So medyo magandang magpatuyo ng sinampay ngayon habang mababa ang relative humidity natin. Pero asahan na mainit ang ating temperatura
nakasalukuyang ang nasa 35 degrees Celsius o almost 35 degrees Celsius ang mainit na temperatura ngayon. So medyo hot dryer tayo na temperatura ngayon. At sa ating atmospheric pressure, mataas po at 1,011 hectopascals. Steady dito since last hour. Sa high tide naman, kasalukuyang maximum high tide po tayo. Ibig sabihin nito ay malalim po ang level ng karagatan kasalukuyan. Pwede pong lumayag ang ating mga maliliit na sasakyang pandagat, kahit man lang dyan sa pangpang ng Manila Bay. Pero titingnan natin kung gaano kataas ito. Nasa 1.3 meters po ang taas nito. So, malalim na rin po. At kung titingnan natin sa forecast tide tables, ay maaabot sa 1.4 to 1.5 meters by July 5 hanggang July 6. Aabot ang high tide this weekend. So, ibig sabihin, mas malalim pa pagdating na weekend ang magiging high tide natin. So, take note sa mga kababayan natin at ingat lalo na sa mga balak maligo during those times. Sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM, kinasalulubog ito mamayang 6:29 PM. Ang ating 10% illuminated na lamang na 1 in crescent, almost maliitan ng tsansa na makita ito. At dahil sa palubog pa lamang ang buwan na nasa elevation of 65 degrees, sisikat pa lamang ito bukas na ng madaling araw at 3:34 AM. At lulubog na ito kinabukasan na ng hapon at 4:05 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging partly cloudy, so katamtaman tayo, pero hindi maiwasan pa rin ang localized thunderstorms na posibleng mangyari yan, lalo na mamayang hapon o sa gabi. Take note yan at pataas ang tsansa ng pag-ulan at 100% daw. Aring hindi dito sa amin sa Caloocan, malamang dyan na naman sa may bandang Silangan, especially sa Quezon City, bandang Taytay Rizal, Laguna, or dito sa norte, bandang Bulacan area. So take note at pagdala ng pananggalang at ingat sa posibleng mga pagkidlat. Bukas, partly cloudy din na maghapon at pareho din manggaya ngayon na magkakaroon din ng mga localized thunderstorms. Pero ang tsansa ng pag-ulan, 70 to 71% ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected, 34 to 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 26 to 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po yung surface trough. Embedded pa rin ito ng intertropical convergence zone lines. Ayan, dito. Hindi masyado sa may bandang south of Mindanao nag-accumulate yung ITCC. Banda rito sa may bandang kanluran ng Palawan at Mindanao, nag-accumulate yung trough. Since yung southwest monsoon, medyo manipis pa at malayo-layo. Bandang dito pa sa may bandang Malaysia pa. Yung inner flow ng southwest monsoon o ng habagat. At dahil sa malawakan ang daloy ng ITCC, hindi pa masyado na-overcome ng southwest monsoon. So yung kaulapanan na umiiral ngayon sa inyo dyan sa bahagi ng Palawan, ng bahagi ng southwestern part ng ating bansa, especially sa kanluran ng Visayas at Mindanao, asahan ang katamtaman magiging partly to mostly cloudy po ang madalas sa inyong mararanasan dyan at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog at may mga heavy rain potential lalo na dyan sa may bandang west portion ng Visayas at Mindanao, especially sa Zamboanga Peninsula. Ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa Palawan at Kalayaan Group of Islands. Dito naman sa may hilagang parte ng Luzon, katamtaman din ang lagay ng panahon. May mga ilang kalatang pag-ulan dito sa may bandang Kasiguran, Aurora, Isabela, ilang parte ng Cagayan Valley. At may heavy rain potential tayo nakikitaan dito. So expected ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate at heavy rain showers dyan sa area na yan ng Kasiguran, Aurora. Pababa na yan ng Baler, Aurora area. At sa nalalabi na yan ng Luzon na ating nabanggit ay magiging katamtaman at medyo mas maaraw pa rin ang iiral dito sa Tugigaraw area. At dito naman sa may kanluran ay partly cloudy ang makikita natin ngayon, pero bandang hapon ay asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mataas ang forecast at 60% daw. Ayon yan sa daily forecast. Asahan din ang medyo maalinsangan sa bahagi rin ng bandang Dagupan area at Zambales. Magiging maaraw muna, so medyo makakaranas ng medyo mataas na temperatura.
At wala naman dito sa may bandang kanluran ng Visayas na makita natin nagkakaranas ngayon sila ng mga pagtuloy pagkidlat, lalo na dito sa bahagi ng Panay Island at ilang areas ng Negros region, dyan sa kalapit baybayin at ilang kalupaan. Kung titingnan natin ang mas malapitan gamit ang Himawaray 8 ay ang buong bahagi ng bandang Iloilo, Guimaras Island, sa Panay Island at sa Negros region naman mula sa buong Bacolod, pababa ng Bago City at damay na rin ang ilang bahagi ng Kabangkalan, Tanjay City hanggang Bayawan City at Dumaguete. Kaya ingat po sa mga pagkulog at pagdilat na mas nararanasan niyo dyan na maaaring hindi masagap ng ating lightning detection system dahil mabundok po kasi at parte nito, hindi masyado nakapag-penetrate sa norte yung lightning strikes. So, hindi ba siya basta na penetrate at na-detect ng ating lightning detection system? Magbabase tayo sa triangulation sa ibang mga stations na makakapture ng ating lightning detection system. At kung makikita naman dito ay nakasalukoy nakakaranas ng pagkalat-kalat na pag-ulan at dito din sa bahagi ng Zamboanga del Norte mula Dipolog hanggang Sioko na po yan. Ingat po sa mga biglaang pagbaha just in case na malakasan ang pagbuhos ng ulan dyan sa inyo. Dahil sa baybayin na yan, pagitan ng West Coast sa Visayas, palakas po, heavy rain showers, at mga violent thunderstorms naman ang umiiral. The rest ng Southern Luzon, katamtaman po ang lagay ng panahon hanggang dyan sa bahagi ng Bicol Region. Magiging katamtaman at may mga ilang kalat-kalat lamang na mga isolated rain showers, lalo na sa Dayat Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Sur. Katamtaman naman ang naranasan sa ngayon ng mga taga-Iriga, Legazpi, Sorsogon at Catanduanes, pero hindi maaalis ang forecasted na mga isolated rain showers din pagdating ng hapon. At kahit pa paano, mayroong still list na umiiral dito sa may silangang bahagi ng bansa natin. So medyo nakakapag-accumulate ng water vapor, lalo na pag lumamig mamayang hapon. So take note yan. At the rest ng Southern Luzon mula Romblon hanggang Masbate ay katamtaman din po. So medyo maaraw kayo dyan, pero asahan na magiging party ng Musul Cloudy po ang mararanasan ninyo lalo na mamayang hapon. At sa silangan naman ng Visayas, tamay na ang bahagi ng Leyte, Eastern Samar, katamtaman at medyo humid din ang inyong temperatura dyan. Pero asahan ang isolated rain showers, lalo na sa hapon sa gabi na may ilang pagkilat at pagtulog. Tamay na ang ilang bahagi ng Cebu at Bohol area. The rest ng Mindanao, lalo na sa Northern Mindanao area, mula sa Golden Norte, Caraga area, at buong Davao Region ay sa ngayon maaraw at maalinsangan po ang maranasan ninyo ngayon dyan. Maliban na lamang mamayang hapon dahil nakataas po ang forecast na ulanin ang katimugang bahagi ng Davao del Sur, kasama na ang dyan sa katimugang pati ng Sorsogen mula Sarangani hanggang General Santos City. At mula naman sa may bandang Maguindanao, katamtaman din ang lagay ng inyong panahon at maaraw at madalas ang maalinsangan. So huwag mo masyado mag-dehydrate at magbilad dahil ang forecast sa 44% chance naman ang chance ninyong uulanin dyan lalo na sa hapon o sa gabi. So generally, ang buong bahagi ng silangan at sentro ng Mindanao, mas mataas po ang temperatura at maaraw at maalinsangan. Mga ilan lamang na mga sandaliang isolated rain showers ang mga mararanasang forecast sa Mindanao. Samantala, sa ibang bahagi naman ng mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, nanatiling agresibo pa rin itong si Hurricane Beryl na nanatiling nananalasa sa may bandang Caribbean Islands. At ingat na lamang po, nabanggitan natin yan kahapon at patuloy pa rin na binabaybay nito ilang bahagi ng Caribbean Islands at nandito na sa may bandang Haiti ng Dominican Republic. Malapit na ito dito, so ingat po. At kung papansinin natin yung maximum wind speed, kasalukuyan ito as of 11:01 AM ngayong umaga, oras sa Pilipinas, ay nasa maximum sustained wind na ito na 241 km per hour at category 4 at bugsong umabot ng 301 km per hour. Central air pressure, napakababa na po at 947 hectopascals. So, sa ating 10-minute average wind speed ay 175 km per hour ito, typhoon category, at bugsong umaabot ng 217 km per hour. Kumikilos pa rin ito sa bilis na 35 km an hour. Kumikilos pa rin ito, pahilagang kanluran pa rin o west-northwest slide na movement. Pagbabasa natin yung TC track converted oras natin sa Pilipinas,
mananatili itong Category 4 hanggang bukas po, hanggang nito buong maghapon. At Huwebes ay asahan na magiging Category 3 na lamang ito. Inaasahan daw na dadaan ito ng Jamaican Island, so ingat po. At mukhang malayo-layo pa ang tatawidin nito hanggang sa makalapit ito ng bandang Campeche, bandang South America na ito. Magla-landfall dito sa may bandang Quintana Roo, according dito sa latest forecast track ni Super Hurricane Beryl. Ayan. So makikita ninyo yung galaw niya at maaari pa itong umabot by Sunday ng alas 8 ng gabi dito sa bahagi nga po ng Tamaulipas or Matamoros. Sako pa rin ito ng Mexico. Ayan, no? So sa mga kababayan natin sa bandang Caribbean Islands o Dominican Republic, ingat po sa mga kababayan nating mga Pinoy dyan sa Amerika. Bagamat sa atin naman sa Pilipinas ay wala pa rin tayong aasahan na sama ng panahon hanggang this weekend po. At dahil sa mayroon tayong high pressure area nga po na tumatambay na naman kasi dito sa may bandang southern part ng Japan, yung ridge of high pressure nito ay nagkakaroon ng malaking influence dito sa bahagi na po ng hilagang parte ng ating bansa. At ito rin ang isa sa mga factor na pumipigil sa anumang development ng anumang low pressure area, lalo na't may forecast ka po sa may silangan ng ating bansa ay mayroon daw naka-forecast na may mabubuong tropical wave. Well, tingnan natin. Pagmat napaka-agresibo ng high pressure area na ito sa may southern of Japan, ay titingnan natin kung may makakalusot pa rin. Dahil last month, dahil din dyan sa high pressure area, kaya tuluyan tayong walang na-record na tropical cyclone last month. Tingnan natin kung ngayon din ay ganun din ang mangyayari dahil meron pa rin tayong mga forecast kasi na may mga posible talagang bagyo pa rin daw ang mabubuo. Mula sa mga computer models ng GPS, ECMWF, ay kung titingnan natin dito ay nang aktibo ang high pressure area na to, kaya yung ridge of high pressure area nagpapang-abot pa rin sa atin, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa. At wala tayong nakikitaan na anumang aktibong tropical wave, kundi dito lamang sa daloy ng Intertropical Convergence Zone at mukhang magbabalik ang southwest monsoon. Pero baka next week na po ito mangyayari. Dahil sa medyo malakas ang presensya ng high pressure area, nababago nito ang weather systems natin at yung mga low pressure areas na nakokontrol ng high pressure area na to. Nare-regulate niya. So, ganun po ang nagiging senaryo. Ayan, malawak yung ridge of high pressure area niya. Extended nito by July 5 hanggang July 7, 2024 na po ang extended forecast base na rin sa ating global spectral model. So, sa mga magtatanong, magkakaroon ba tayo ng bagyo? Well, uncertain po dahil nga po sa nanatili na naman yung high pressure area na ito sa may south part ng Japan na nag-i-influence yung ridge of high pressure area kasama na ang bahagi ng Taiwan at hilagang silangan ng Luzon area. So nare-regulate po yung mga low pressure systems na posibleng mabuo nga po dito sa may katimugang bahagi nga po dito sa may bandang katimugan o sa silangang bahagi ng ating bansa sa katimugan. So yun po ang rason. At kung titingnan natin dito sa ating West Pacific Basin, pababa ang kanyang current tropical cyclone forecast prediction o yung anomaly ay wala po masyado. Dito sa may bandang Vietnam, medyo may moderate at least 20%, pero malayo naman ito sa teritoryo ng ating bansa. At maaaring sa loob o sa susunod na 24 oras, madidissolve din ito at maaaring humina din agad or hindi naman din o posibleng itaas agad as active invest dahil mukhang sa susunod na 24 oras ay hihina din kagad ito na mag-embedded naman sa surface track. So yun lang na po ang ating inaasahan na lagay ng panahon or tropical cyclone forecast natin. Sa ngayon ay wala tayong namamataan. Sa ulat Lindol, so far, since kaninang 12 p.m. ng madaling araw, meron tayong naitala na at least isang magnitude 4.0 pataas. Ito ay sa north, sa hilaga o north ng Panabo. Yan. Davao del Norte po ito. May lalim na 8 kilometers. Magnitude 4.0 po ito. Nangyari ito kaninang madaling araw at 2:26 a.m. So, dito sa may bandang Panabo po ito. Davao del Norte na.
O sa mga Pilipino na nalilito pa rin sa geography between Davao del Norte at Davao del Sur, magkaiba po ang mayor niyan ha. Iba po ang mayor ng Davao del Sur, which is sakop po ang Davao City, at ang Davao del Norte, iba na po yan. Lagpas na yan at hindi na po yan sakop ng Davao del Sur o ng Davao City. Iba na po ang lokasyon yan. So marami kasing nalilito pa rin sa between ng Panabo. So pagitan dyan, sakop na yan ang Davao del Norte. Yan. So, nagkaroon ng magnitude 4.0 dyan. So, at least ngayong araw, isang magnitude 4.0 na ang naitala. Pero marami-rami na rin ang mga maihinang din doon na naitala base sa data feed ni PBOX. So, kung sisilipin natin yung historical natin ng earthquakes, kung nakakailang total na po tayo for the month of July 2024. Hindi pa totally updated. Hindi pa na-filter out ni PBOX yung month of July and June. So, hindi natin makakount ito. Nakahalo pa kasi yung month of June at July. Hindi pa na-filter out do sa systems ni PBOX yung earthquake data para sa month of July. So, hintayin natin na ma-update yun para automatic ma-filter out. Magkahalo pa rin kasi yung month of June at July. So, hindi natin ma-filter out yung eksakto na bilang nito. Hindi pa nila na-update yung month. So, sa ngayon, hindi po natin mabibilang dahil nagkahalo pa kasi. Ewan ko, wala pa yata yung personnel na nag-aayos ng kanilang data servers kay PBOX. Galaw-galaw naman po sa ating mga tauhan dyan kay PBOX. Samantala naman, kamustahin natin yung level ni Angat Dam. At sa samaang palad, mapapanatiling napaka-negative pa rin ng kanyang water level at nanatiling nasa negative 6.31 meters pa rin yung negative rule deviation niya. Mula sa 175.68 meters kahapon, ngayon ay nasa 175.41 meters na lamang, napatuloy pa rin ang pagbagsak. So, wala tayong magiging komento dahil nanatili pa rin ang pagdaos-dos nito. Yan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdaos-dos nitong si Angat Dam. Yan. So, wala po tayong magagawa at patuloy pa rin ang asahan nating rotational cut-off sa supply ng ating NAWASA just in case. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 3, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 3, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe nyo sa ating YouTube channel. Visit lamang sa ating website at www.pinoweather.com para sa mga gustong malaman na hindi natin isamang report ngayong umaga. Typically lang naman at stationary lang ang magiging lagay ng ating panahon. Bahagya lamang na kukonti ang mas ulanin kayong araw, hindi kagaya kahapon. So, yun lamang ang magiging difference niya. At visit lamang sa ating website sa pasang gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.